Hello mga sir, good morning sa inyo. Nakita nyo, dito tayo sa expressway. May pupuntahan tayo. Pupunta tayo sa KTM Las Piñas. Bakit? Kasi may nasira. May nasira sa RC390 natin. Actually, titignan nyo, parang hindi siya sira, di ba? Oh, di ba? Ang sira dyan, guys, is yung fan. Hindi umiikot. So, ayan. Unang nasira sa RC natin ay yung fan. Radiator fan. So, kung makikita nyo, inagahan ko ng alis. Ang bukas pa ni KTM Las Piñas is 9 o'clock. Malis na ako ng 7. Ayan, hindi mo, luwag, oh. Kasi iniiwasan ko mag-traffic. Umiinit yung motor, nag-high coolant, lumalabas yung high coolant temp. Kaya maganda ganito, ayan oh. Medyo malamig siya kasi yung hangin malakas. Pag ganitong tuloy-tuloy, walang problema, pero pagka kasi pinande-daily ko yung motor doon ko nalaman, guys. Isang araw, umaga, papasok ako, ang aga-aga, 5:30. Siyempre malamig yun, di ba? Pagdating ko sa office, di ko pa ramdam Pagdating ko sa office, nakita ko, naka-blink yung yung high coolant temp niya. Ito, yan. Yung ilaw na yan. Nakalagay, high coolant temp. Sabi ko, bakit may high coolant temp? Ang aga-aga, wala pang alas 6 nasa opisina na ako, may high coolant temp. Noong una, akala ko, kulang lang sa sa dun sa kanyang coolant. Di pag uwi ko, ganon, nag-high coolant temp. Di tuwing stoplight, pinapatay ko yung makina para para lumamig kahit papaano. Kasi medyo matagal yung stoplight, di ba? Ganun, every stoplight pinapatay ko para lang hindi mag overheat. Tapos pag uwi ko sa bahay, nilagyan ko ng coolant. Tinignan ko, nasa gitna naman ng maximum tsaka minimum. Dinagdagan ko pa rin siya, pinuno ko sa max, pinantay ko dun sa max. Tapos inobserbahan ko, kinabukasan, high coolant temp na naman. Umagang-umaga, pagdating ko sa office, sabi ko, iba na to Ayun, na-discover ko, pag uwi ko, patigil-tigil ako sa gasolinahan kasi nga nag-high coolant na Pinapahinga ko ng 5 minutes to 10 minutes. Hirap. Tapos napansin ko sa bahay, pagtingin ko, hindi umiikot yung fan. Naka-high coolant na, tapos hindi umiikot. Sabi ko, ay, sira yung fan. Nag-search ako sa YouTube. Tatlo yung cause, ay tatlo yung pwede. Unang-una, wiring. Nakalagay doon, baka may wiring issue. Pangalawa, syempre hindi ko naman kayang gawin yung wiring, so nilib ko yun. Pangalawa, baka daw fuse. Ginawa ko, bumili ako ng fuse. Di ko muna ginamit yung motor, nag-commute ako ng 1 week. 2 weeks actually. Binilang ko ng fuse dun sa Blade sa mall. Binilang ko lahat actually. Lahat na pinalitan ko. Hindi lang yung fuse ng fan dito is number 5 Yung magbilang kayo ng sa kaliwa from 1, 2, 3, 4, 5 yun, kulay pula. 10 siya ampere. Yung kulay red. So, bumili ako ng marami sa Concord, sa Blade. Pinalitan ko na lahat ng fuse, actually, lahat. Yung 30, yung 15, tsaka yung 10, pinalitan ko na lahat. Actually, pati yung spare, pinalitan ko. Kasi marami akong binili Pag, binuksan ko, pinainit ko, ganun pa rin. Lumalabas yung high coolant temp. Hindi fuse ang issue. So yung pangatlo nakalagay doon is yung sensor.
sensor ng coolant. Kasi yung coolant, yung fan, ano yan eh, naka-attach sa sensor. So, may sensor yan, tapos naka-connect sa ECU. Si ECU yung magsasabi na mainit na yung cooling, yung coolant, magbibigay siya ng signal doon sa fan, doon niya pa-aandar yung fan. So, kaya may sensor. Kaya hindi siya umaandar ng tuloy-tuloy. Depende sa signal ng ECU. So, yun yung third issue. So, ang ginawa ko, hindi ko na inantay na yun nga yung third issue, malamang yun, o yung wiring. Pero ayoko kasing pumunta ng parang di sigurado eh, kaya bumili na ako. So ayan, may nabili akong parts, ang dami. Tingin lang kayo sa Lazada, Shopee. Si Berting Cycle Parts, nagbebenta yan ng KTM parts, ng original. Kasi guys, ang mga KTM, yung mga consumable parts niyan, parehas lang sa mga motor na ginagawa ni Bajaj. Yan, si Dominar 400, NS 200. So, kung ano yung mga consumables na ginamit ni Bajaj dyan, parehas lang sa mga KTM nila na 200 tsaka 390. So, pakikita nyo, compatible sila, nakalagay doon sa kay Berting Cycle Parts for Dominar, for KTM, ganyan. Kasi Bajaj lahat yan eh. So lahat, huwag kayong mag-alala. Kaya sabi sa inyo, hindi mawawala ng parts yung mga 200, 390 nyo eh. Kasi halos pare-parehas lang. Bumili na ako 800 pesos. So 800 lang naman eh. So papapalit ko na siya. Kung wiring ang sira, papapalit ko na rin siya para hindi na siya masira. 'Di ba? Parang advance na. Total, binili ko na eh. So, pakabit na natin kahit wiring lang. Sana nga yun ang sira kasi hindi ko alam kung ano pa ba yung magiging cost kung hindi si wiring at hindi si sensor eh. Baka may mas malaking issue pa, 'di ba? Baka mamaya yung fan mismo. Mahal nung fan. Hindi ko muna binili, baka kasi hindi naman 'yun. 4,000 ang isa eh. Yung isang fan 4K. Baka mamaya sensor lang. So pagka talagang hindi gumana sa sensor, si fan na talaga 'yun. Bibiling ko na yung fan kasi wala, no choice tayo. Kailangan natin gamitin 'to eh. Yan mga sir, tara na. 9 o'clock na, siguro bukas na yun. Kung sarado pa, doon na lang tayo mag-antay. Nakapahinga si RC natin. Yan, lamig-lamig siya. Kapag pagas na rin tayo, so ito na. Ayan. Let's go. Dito na lang tayo kasi kakaliwa rin naman tayo. Ready na tayo ay bukas na pala. Ito mga sir, nandito tayo sa showroom nila. Yan, ito yung sa KTM tsaka Kimco kasama. Ito yung mga available na KTM. Ayan, Ask Husqvarna Bitpilin 801. Ayan sir, yung mga price kita nyo now 789,000, now 765. Ayan. Tapos ito yung trip ko, yung Bitpilin 401.
309,000, promo 295. Ayan. Diba? Ito, meron silang luma guys, kung gusto nyo. Smart Pilen 200. Meron pa. SRP 198. Ayan. At ito, ang isa sa gusto rin natin, yan, orange na 390 Duke. 309,000. Di yata naka-promo. Ayan o. Diba? Angas. Yan ang gusto kong kunin eh. Ito, nalilito ko kung yan o itong Beat Pilin eh. In the future. Parang ito, masarap pamasok eh. Yung Beat Pilin. Ito naman, aggressive. Na ano, ganda rin. Ang gusto ko rin to. Ayan guys, kinuha na yung RC natin. Ayan, wala na sa parking. Titignan ko anong problema, kung relay, yung fan mismo o wiring. So ayan guys, yun yung mga available nila dito ngayon sa KTM Las Piñas. Dito yan sa Marcos Alvarez. Ayan, Las Piñas. Ayan yung shell oh, kita nyo. So eto. Yan sir, update ko lang. Ang sira ng ating KTM is yung fan, yung radiator fan mismo. So umorder ako kay Motonomy. Lalamove niya dito, inaantay ko. Ayan, inulan na ako. Maaga-aga pa naman, 2:30 pa lang. So yung fan mismo yung sira. Medyo sinaksak siya sa ano eh, sa ibang ano eh, outlet eh. Gumana siya pero mahina yung ikot niya. Kaya yun, bumili na tayo para isang balikan na lang. Total, pwede naman, if ganun din naman, papadeliver ko rin. Pinalalamove ko na dito mismo sa KTM Las Piñas. Ngayon, inaantay ko lang. So ayan, see you later mga sir. Ayun mga sir, ito yung in-order natin na fan. Dumating na sa Lalamove kay kuya. Ayan, gas brand new. Ayan, KTM. Ayan, KTM Husqvarna gas. Ayan, papakabit na natin. Ayun. Ayan, nakaka-uwi tayo. Let's go. Yan, sir, thank you ah. Thank you sir, thank you. Okay. Ingat po. Okay. Ayan mga sir. Ayan mga sir, gawa na si RC natin. Hay. Wala na, ubus na ulan. Buti na lang umulan agad. Pasig pa ako eh. Okay. Ay, salamat KTM ko. So, update ko lang kayo mga sir. Ang nagasta ko, kayo na mag-compute. Yung fan na in-order natin, original yon, brand new, kay Motonomy. Ayan, sa screen, 5,600. Tapos labor natin 1,700. Tapos pinapalitan ko na rin ng coolant. Sabi kasi nung ano palitan na kasi parang ilang beses nag high temp parang
Ewan ko, nag-iba kulay eh. Kasi 1 linggo ko siyang ginagamit na hindi ko alam na sira yung fan, kaya laging high temp. Sinuggest nung mechanic, palitan na rin. So, nag-agree naman ako. Next week, ano ako nito? Noodles ako nito. Lunch ko nito, noodles, 1 linggo. Ayan, gumagana na yung fan ni KTM, tinesting na nila. Pumapatay sindi na siya pag mainit. So, yun. Hanggang dito na lang mga sir. Like and subscribe para dumami pa yung mga subscribers natin. Happy weekend. Sabado ngayon, nabot na ako ng hapon. Dumating ako dyan 8:30. Sarado pa sila. Eh, ngayon is 4 o'clock. Ayun na. Peace out mga sir.